Alam niyo kung gaano kalaki ang nawawala sa atin araw-araw, mga kaistorya? Nasanay tayo ang nakikinabang, atin dapat yun na inaagaw sa atin ng mga mangingisdang Chinese na illegal po na pumapasok at nangingisda sa loob ng exclusive economic zone natin. Ha? Ito, ipakita ko muna ito sa inyo mga kaistorya. Scarborough Shoal yan ha. Kung napapansin po ninyo, ito, mababaw po yung parte na yan na paikot palakihin ko. Halos mga buhangin yan, mababaw. Itong gitna, malalim na katubigan. Nangingisda po dyan ang mga mangingisdang Pilipino at mga Chinese. Take note ulit, nasa loob ng exclusive economic zone natin yan. May makikita ka ditong parang gate ho. Kung hindi ako nagkakamali, dyan dumadaan ang mga bangkang pangisda. Anong sabi po dito? Scarborough Shoal is a rock in the South China Sea approximately 100 nautical miles west of the Philippine island of Luzon. There are no structures built on Scarborough Shoal, but the feature is effectively controlled by China, which has maintained a constant Coast Guard presence at the feature since 2012. Pag sinabi mong rock, porque ng palabuhangin na yan, rock pala yan naman istorya. Hindi, yung classification lang po kasi niya mga ka-istorya ay nasa under po siya ng rock. Classification lang po. Okay, ito na. Sabi po ni former President Rodrigo Duterte, ibigay na ninyo sa China, tubig lang naman yan. Dagat lang, gusto nyo, punta kayong Davao, bigay ko sa inyo, dagat ng Davao. Lang. Kala mo talaga, ganun lang kasimple. Kung mababaw ang pagkaintindi ng Pinoy, ang daliho niyang mapapapaniwala kasi dagat lang, tubig lang. Yung yamang dagat na nandoon. Yung kabuhayan ng mga Pinoy na nandoon. Yung natural oil and gas deposit na nandoon. Lang ba yun? Lang ba yun? $1 trillion ang halaga ng natural oil and gas deposit na nandyan po sa West Philippine Sea. Ano pa? Sovereign rights. Ang sabi sa konstitusyon natin, exclusively dapat ang nakikinabang dyan. Kasama na po doon yung mga natural oil and gas deposit, mga isda kasama rin. Dapat exclusively para sa mga Pinoy. Pinayagan ng former administration, mga isda dyan ang mga inchik. Labag yun. Daming nag-react nun. Labag yun sa constitution po natin. Ito, balik tayo dun sa sinasabi ko. Lang, dagat nga lang ba? Bakit ni-request ulit ni Xi Jinping kay PBBM na payagan ng administrasyon ni PBBM na makapangisda dyan ang mga incheck o ang mga Chinese sa WPS? Take note, hindi pa po pumapayag si PBBM ha. At talagang palagay ko, hindi papayag si PBBM dahil alam ng ating Pangulo labag po yun sa konstitusyon natin. And of course, marami po diyang magre-react. Sigurado yun. Sigurado yun. Kung nung former administration nga, dami nag-react ngayon pa kaya. Kaya malamang hindi papayag si PBBM. Kaya pakampante kayo mga ka-istorya. Palagay ko hindi papayag si PBBM. Balik tayo dun sa topic ha. Huwag tayong masyadong lumayo. Dagat nga lang ba? Ang mga Pilipino po na nangingisda po dyan, alam nyo kung magkano ang kinikita po nila? Example dyan sa Scarborough Shoal. Diba mga ka-istorya, susubukan na daw po ng mga mangingisda dyan sa Zambales na mangisda po dyan sa West Philippines sa Scarborough Shoal kasi nabalitaan nila na nag-usap si Xi Jinping at si PBBM sa Amerika. Susubukan nila kung hindi na sila, kung nagbago na ang sitwasyon, kung hindi na sila ipagtatabuyan ng mga Chinese. Doon po kasi mga ka-istorya sa referensya na yun, ito po yun, makikita po natin dyan kung magkano ang kinikita ng mga mangingisdang Pilipino. Grupo po yan Grupo po yan. Ito ipakita ko sa inyo. Ang nagsasalita po dito mga ka-istorya, ang in-interview po dito, ito ay ang presidente po ng Tropical Fish Gatherer Association na si Geoffrey Elad. Anong sabi ni Geoffrey Elad mga ka-istorya? Dito Elad noted that a fishing boat spends at least 150,000 in fuel, ice, food, salaries of captain, crew during the 7-day sail, but suffer losses because of harassment from Chinese boats. Normal, negosyo yan Okay lang kung negosyanteng Pinoy, yung mga mangingisdang yan. Kasi yung malalaking bangkang pangisda ng Pinoy, okay lang. Magnegosyo sila dyan, okay lang. Pinoy yan karapatan natin yun. Wag lang talaga Chinese. Labag yun. Binabalasubas na nila nun ang ating pong EEZ at ang ating sovereign rights. Anong sabi po dito?
We spend at least 60,000 pesos for diesel, 20,000 pesos for ice. We also spend for food and pay for salaries of the boat captain and crew, or at least 150,000 pesos. The other boat was able to sell only 59,000 pesos worth of fish compared to the expenses which we only sourced through loans. According to ELAD, mga ka-story, ito ha, according to ELAD, Filipino fishermen can earn as much as 500,000 pesos if they are free to fish in Bajo de Masinloc or Janpo sa Scarborough Shoal. 500,000 pesos, kaya nilang kumita ng ganyang halaga kung sila ay malayang nakakapangisda sa Scarborough Shoal. Eto na ang punto. Sabi ni Tatay Diggs, dagat lang yan, tubig lang yan. Para sa kanya ba lang yung hanap buhay ng mga Pinoy dyan sa West Philippine Sea? Para sa kanya ba lang yung natural oil and gas deposit dyan sa West Philippine Sea na ang halaga ay trilyon-trilyong dolyares na sa tingin ko isa sa tinatarget ni China? Para sa kanya ba itong kinikita ng mga mangingisdang Pilipino na 500,000 lang ba yan? Inagaw mo na yan sa kanila kung ibinigay mo sa China yung parte na yan ng West Philippine Sea. Para nating inagawan ng hanap buhay at nakahaing pagkain sa hapagkainan ang mamamayang mangingisdang Pilipino. Ito ang punto na mas malaki dyan. Kung ang isang bangka na pangisda ng Pilipino kumikita ng hanggang 500,000 pesos, how much more? Yung mga terminong ginagamit natin, doble-doble ha, mga kaistorya, para ho ma-emphasize natin. Paano pa kaya yung limpak-limpak, grupo-grupong malalaking bangkang pangisda ng China na illegal na nangingisda sa West Philippine Sea? Paano pa kaya yun? Ipalagay mo na 20, kunti pa yun na Chinese fishing vessels. Each kumikita ng 500,000 pesos. Magkanong halaga nun? 10 milyong piso. 20 lang yun ha, na Chinese fishing vessels na illegal na nangingisda dyan sa West Philippine Sea. 10 milyong piso lang inaagaw sa atin, ninanakaw sa atin. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Mga kaistorya. Kung hindi pupuntuhan, hindi maiintindihan ng mga Pilipino. Alam kaya, yun yung former President Rodrigo Duterte, yung sinasabi niyang lang. So hanggang dito na lang mga kaistoryan. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.